Gusto mo ang radyo ko, radyo ko. Makinig, makitawa at makipiesta, makisama sa radyong pinakamasaya. Sa balita, mapachika, all around, basta kasama sila. Yeah, kasama mo kung umulan man bumagyo. Lungkot na bubura kapag nakikinig na ako. Tuwang-tuwa, anong saya ang kwela niyong dala-dala. Ito ang radyo na the best kasi ko lagi ang bida. Ewan ko ba, problema ko'y tanggal na kapag kayo ang naka-ere, may ngiti at tuba. Hindi mo sasakit ang iyong panga sa kakanta. Hinanda mo na, halika't makinig na. Dito sa RPW Radio Station 99.3, kasama mo kami. Mababalita, chika, at marami pang iba. Kaya ano pang inaantay mo? Dito na, makinig na. This is RPW Radio Station 99.3, kung saan dito ay masaya. RRS ang radyo ko, saan man ako tumungo. Ikaw lagi kasama ko. Radyo ko, radyo ko. RRS ang radyo ko, hindi magbabago. RRS ang radyo ko, ang radyo ko, ang radyo ko. RRS ang radyo ko, saan man ako tumungo. Ikaw lagi kasama ko. Radyo ko, 99.3. RRS ang radyo ko, halika na't makita. 99.3. RRS ang radyo ko, radyo ko, radyo ko. Kami po ang inyong mga kaibigan noon, ngayon at sa mahaba pang panahon, saan man dalhin ng paghayo, mananatiling tapat at totoo para sa mas malawak na paghahatid ng kwento. Ang ating oras ngayon, 53 minuto makalipas ang ika-10 ng gabi. Na ipinahayag sa programang ito ay nagmula lamang sa mga hosts at panauhin. Ito ay hindi kumakatawan sa opinyon ng himpilan o pamunuan ng network. Gusto niyo ba mga kwentong seryoso? Ulat o sikero? Rated K, halina't makisama sa Rated K. Ayan, isang magandang gabi mga kaibigan. Yes. Grabe. May 3 na agad, di ba? Ang bilis ha. Well, ayan. Dumako na tayo dito sa parang sabihin na nating huling bahagi no ng ating Summer 2026 edition. Oh, di ba? Parang kailan lang una tayong umere dito sa RRS 99.3. Ngayon naman, sasara na natin yung season na ito. Medyo emotional, ayan, kasi mamimiss ko na kada gabi meron akong dinidibs na informations, na script, na flow, meron akong mga ina-updates sa mga guests natin. Ayan. Pero bago yan, isang magandang gabi sa inyong lahat. Ako pa rin po ang inyong kaibigan. My name is Carol. And hello sa inyong lahat. Ito pa rin po ang Rated K-Roll sa RRS. Bago yan, tumingin muna tayo sa comment section. Ayan, hello kay DJ Chicks, Isel Doppler. Ayan. Oo. For the first time, kahapon, binigyan ako ni DJ Art ng bago nating station ID. So, yes, na-ere natin siya for the past 2 nights. Ayan. Ay, nawala ba? Ayan, hello din kay DJ Hubby. Shout out sa iyo. And syempre sa mga kaibigan natin na nakikinig ngayong gabi, mag-comment na kayo dyan, no? Para naman baka gusto nyo mag-shoutout, ganyan. And syempre, i-share nyo na din ito ang ating live stream para mas marami pa ang makaabot sa ating pagsasayang papawid ngayong gabi. Ayan, hello din kay Miyagiri
Fandub Salvatier. Ayan, hello sa inyo. Speaking of that, ngayon, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa at ating i-welcome ang guest natin for tonight. Ayan. Hello, Neria Salvatier. Welcome sa Rated Payroll. Tama ba yung pronunciation ko? Sorry. Ayan, hello. It's Neraya po. Oh, Neraya. Okay. Yes, Neraya. Neria pa ako. Neria, no? Okay lang, kasi ganyan sila nung ganyan tawag nila sa akin nung una. So in-explain mo lang na medyo tagalan yun naman yung parang Neraya. Inartehan ko lang talaga yan. Oo, pero yung Salvat, paano ba yun? Medyo ako sa T tsaka sa R. Pag nagsama yung Salvatier. Salvatier, okay. Oo. Tier ako ng T. Ayan. Anyways, Neraya, ayan, how was your day? Kamusta po? Ayan, okay naman. Kasi kanina, nag-church kami. Tapos, after Sabi. mag-church namin, nagpahinga ako saglit, ganyan. At sobrang init nga, nag-iinit din yung ulo ko. Tapos, ayun, nagpahinga ako. Tapos, kanina ay nag-prepare na ako for this. Ikaw, Yeah. kumusta ka naman? Eto, mainit din ang ulo kanina. Pero okay naman tayo. Medyo may mga bagay lang talaga na, alam mo yun, sinusubok tayo ng tadhana, pero we just have to keep going. Ay, basta kayo napunta? Okay, eto ang tanong ko dyan. Sino si Neraya? Ayan. Okay. So, ayun, first of all, thank you, Kayrol, for inviting us here. And in behalf of Salvatier Drama Hood, nagpapasalamat kami dahil na-invite kami rito. And actually, this is my first time doing this kind of stuff. And medyo kinakabahan talaga ako kanina. Pero dahil narinig ko yung, yung kanta nyo, parang napapasayaw ako eh. Grabe, napaka-catchy naman nun. Parang feeling ko, gagawan ko siya ng sayaw. Charot. Oh my God, hintay namin yan. Ayun. So, I'm Neraya Salvatier from Salvatier Drama Hood. At nag-join ako ng RPW, siguro mga mga 2019, ganyan. So, na-involve ako sa nag-join ako sa mga writerhood, ganyan. Tapos, nag-join din ako sa mga music hood. Pero, siya patigil-tigil siya kasi nagiging inactive ako dito sa RPW. Pero, nito lang, last year, naging active ulit ako. And dito ko na-discover ang voice acting community. Kasi nung naging active ulit ako last year, ang nangyari, nagkayayaan kaming magkakaibigan na mag-join kami sa music hood. Ganyan. Tapos, nung nag-audition kami and luckily naman natanggap kami. Tapos ang nangyari, since involved ka or napapaligiran ka ng mga taong mahilig sa music, so ayan, naging active ako doon. Pag-post ng song covers, kahit na medyo hindi ako confident para mag-post ng mga song covers. Kumbaga, pakapalan na lang talaga to ng mukha. Tapos ayun. Tapos, nung meron akong nakitang isang labels. Ayan. Sila, para naghahanap sila ng mga gusto mag-join sa voice acting department nila, ganyan. So, anong nangyari? Nag-join ako. Doon na nag-start. Tapos, although, dati naman, nagpo-post na ako or gumagawa na ako ng mga ganyang drama. Nagsusulat ako ng mga stories. Pero, hindi ako yung nagvo-voice acting. Naghahanap lang ako ng mga voice actors. Writer ka Sorry? nagsimula. Ang script. Yes. Doon ka nagsimula. Oo. Ang script. Hindi ako nagvo-voice acting. Kasi, hindi ako confident sa boses ko. And, parang wala siya sa wala pa siya sa isip ko na itry yung ganun. Kasi more on, talaga ako.
more on writing, ganyan. So, nagsusulat ako ng mga script and naghahanap talaga ako ng mga voice actors and actresses that time. So, kahit sa RA, gumagawa ako Hmm. ng mga ganyan. Pero, yung mga nagvo-voice acting galing pa sa RPW. So, ganon ang nangyayari. And last year, nung nag-join ako sa, isang labels, parang bigla akong naisip na, what if itry ko? What if ako naman yung magbigay ng buhay sa mga characters na sinusulat ko? So, ganun yung nangyari hanggang sa, ayun, dire-diretso na yun. Parang, nung pumasok ako sa voice acting or voice acting community, parang everything fall into places talaga. Like, na-involve ako sa mga ganyan, sa mga voice acting, Tapos, since napapaligiran nga ako ng mga, alam mo yun, yung mga passionate about doing voice acting. So, ayun, nag-join ako sa mga collaborations, sa mga projects, and such. So, doon nagsimula ang lahat. And, itong naman, ikwento ko na ba yung sa Drama Hood? Okay, i-reserve muna natin yun. Okay. Kasi, curious ako dito kasi ako naman, nagsimula ako as actor. Lately na lang ako tawag dito, na-expose sa mga script writings. Ikaw na Okay. nagsimula bilang script writer, paano ka humugot ng isang story? Ano ba yan? It takes a lot of time, no? May hinahanap ka bang kondisyon ng sarili mo, ng katawan mo, or basta maupo ka lang sa isang tabi, makakapagsulat ka ng tuloy-tuloy. Paano siya? Paano ka mag-compose? Ba? Or mag-create, mag-tips, ganon? Okay. So, minsan, meron talaga akong may pagkakataon na parang halimbawa, planado siya, parang kailangan ko gumawa ng ganitong story, ganyan. Pero, most of the time talaga ang nangyayari, parang, alam mo yung parang matutulala ka na lang sa kawalan, tapos biglang may magpa-pop up sa utak mo na ganitong story, ganitong mga plot. So, ganon. Hindi siya totally na parang isang upuan, gagawin mo yung ganyan. Minsan talaga, ang nangyayari, parang out of nowhere, bigla mo na lang siya may isip and ayun, dun ka gagawa ng isang kwento. Oh, kahit kunwari wala ka sa bahay, kahit doon kasi ako namamangha. Ang style ko kasi, gusto ko isang upuan agad. Pero marami nga ako naririnig na katulad mo na they are doing it sa mga oras na parang hindi mo akakalain na makakagawa ka ng piece, gano'n. So, kunyari, Oo. makakaisip ka ng gano'n. Ewan ko, siguro lang, halimbawa meron akong nakikitang scenario sa paligid ko. So, parang iisipin mo siya ng malalim. What if, pwede ito maging story eh. So, ganun yung nangyayari sa akin minsan. Oo. So, paano mo siya connect? No, syempre, iba't ibang araw yan, iba't iba yung tanawin na nakikita mo. Oo. Kaya minsan, ang gulo ng story. Hindi ko na tinutuloy. Charot. Hindi. Naman, pag minsan, halimbawa, ayan, nag-start ka dahil hindi mo planado. So, ang mangyayari, medyo matatagalan pa eh. Parang i-condition mo muna yung utak mo and yung nararamdaman mo para sa ganun, maayos yung flow ng story. Anong pinakamabentang genre sa'yo pag nagsulat ka? Ako, bilang isang babae na lumaki alam mo yun, mahilig manood ng mga comedy ng bata ako. Laking Dolphy, Babalu, ganun. Parang, Okay, mga na-enjoy, rom-com, ganyan. oo, na-enjoy ko yung mga ganong genre, rom-com, ganyan. And, ang pinakang siguro nahihirapan ako, sometimes, kapag yung intense, like, iyakan, ganyan. Kasi parang masyadong masaya yung buhay ko eh. Ganon. So, Ayun, go. sige, go lang. So, kumbaga, most of your archives talaga ay masasayang bagay. Paano ka nagkakaroon ng urge, no? Sabi mo nga na parang medyo
hindi mo magano, hindi mo, I mean, hindi naman sa hindi gaanong gamay, pero mas komportable ka, kaya mo nang espelengin ng comedy. Paano mo nakukuha yung hugot mo pag madrama na yung gagawin mong script? Okay. Ano lang, tinitignan ko lang yung mga masasalimuot na bagay na nangyari sa buhay ko. Yun lang. Talagang may hugot eh. Kahit yung pinakang bata na nangyari, yung bata pa lang ako, yung pinakamasalimuot na nangyari ng bata pa ako, talagang huhugutin ko yan kahit nasa baol pa yan. Ganon. And once na na-polish mo na siya, ganyan, so paano ka naman nag-casting call, ganyan, ng mga actors? Talaga bang meron pa silang screening, ganyan? Okay. Yung mga projects ko before, ang nangyayari lang, parang, since parang limitado lang yung mga nakikilala kong voice actors and actresses, parang, kung sino lang yung kilala ko, yun lang yung i-approach ko, ganun ako dati. Pero ngayon na parang mas lalo kong silang nakilala and mas na-involve ako sa ganitong community. So, ang nangyayari, nagtatanong ako, ganyan. Tapos, may ipapaano ko sa kanilang lines kung fit sila sa ganong role. So, kapag okay naman, so, ayun, kinukuha ko sila. Mm. And curious ako, no, itong pagsusulat mo ba na ito ay talagang rooted siya since then? Wait, sorry? I mean, itong pagsusulat mo, like parang dati pa talaga, naging libangan mo na ito, nagiging member ka ng mga GBSM, ganyan. Okay. Oo, kasi ano pa lang, siguro mga ano ko that time, like, hindi, way back 2018, ganyan. Nahilig ako sa pagbabasa ng mga Wattpad story. So, anong nangyari, parang gusto ko rin siyang itry, ganyan. So, nagsusulat ako ng mga stories and ayun, nag-join ako sa mga writerhood. And doon, mas ano ko lang, parang mas nurture ko lang yung bagay na gusto ko talagang ginagawa. So, hanggang ngayon, dala-dala ko siya. Okay. So, ito na. When things got more wider, nag-turn ka bilang writer, actress. So, paano ang naging sign mo dito? Ano yung turning point na parang na-realize mo na, I'm also good at acting? Okay. Bale, meron kaming ongoing na project which is yung trailer ata yun, kung hindi ako nagkakamali. Oo, yung trailer na yun ay bale, ang kailangan ko doon ay 2 lalaki and 2 babae. So, yung 2 lalaki na kailangan ko for the trailer, nakakuha ako. Tapos, ang nangyari, yung isang babae, ang kinuha ko yung kaibigan ko. Tapos, nung wala na akong mahanap para dun sa isang role, ang ginawa ko, parang bigla ko naisip na, what if subukan ko kasi kaunting lines lang naman, ganyan. So, ang ginawa ko, sinubukan ko siya hanggang sa yung na-record ko na kaunting lines lang, paulit-ulit ko na siyang pinapakinggan. So, parang naano ko, okay naman pala, bakit hindi ko siya subukan? So, ganun yung nangyari. Hanggang sa, ayun nga, naging active ulit ako dito sa RPW. Tapos, nag-join ako sa mga voice acting community. Dahil gusto ko rin na, kumbaga, mabigyan ng buhay yung mga character na isinulat ko lang, ganon. Okay. So, ito na ba yung unang dramahood mo ay Salvador? Or marami ka pinagdaanan bago ka makapasok dito? Or mabuo ito? When it comes to voice acting, ang una kong sinalihan talaga ay isang entertainment or labels, which is yung Sonic Labels. Doon ako nag-start ng voice acting. Hanggang sa last month, kung hindi ako nagkakamali, March ata nun, oo. March nun, tapos ang nangyari naman nun, after ata yun ng midterms namin, tapos naisip ko, parang hindi ako busy for 2 days. So what if
gumawa ako ng isang gumawa ako ng isang drama hood. 'Di ba? Kung ano yung naiisipan ko eh. Tapos, ano nangyari? Yung mga kaibigan ko, parang sinasabi nila, iinom mo na lang ng tubig yan, te. Baka naman nauuhaw ka lang. Huwag ka mag-isip ng mga ganyan. Ganon. So, okay, wait lang. Tapos, ano nangyari? Hindi ako busy for 2 days. So, naisip ko yon. Naisip ko lang yun siya. Tapos, hanggang sa na-busy ulit ako sa school, ganyan. Tapos, nung hindi na ulit ako na-busy, hindi na siya mawala sa isip ko. Parang, kailangan ko na tong gawin. Kailangan ko nang gumawa ng drama hood para makasama ko rito yung mga tao na gusto rin yung ganitong community, na mahilig sa voice acting, para nasa iisa kaming family, ganyan. So, ayun na, doon na siya nagsimula. Pangalawang ano ko pa lang siya. Yung una, Sonic Labels, tapos itong Salvatir Drama Hood. So, technically, isa ka sa mga founding ng Salvatir. Yeah. Actually, ako. Oo. Ako yung Actually, ako nga. Ako yung nag-start. Tapos, Oo. So, ikaw yung kausap ko sa account ngayon, ha? Hindi mo pala alam? Okay. Okay, sige. Akala ko kasi Tuloy. maraming nagre-reply sa akin kasi ano siya, 'di ba? Parang account siya. So parang various yung nagre-reply. Tapos parang pinadala ka lang nila. Kasi hindi. Parang na-realize na ikaw talaga yun. Oo. From the very Nung una, ganyan din ang akala nila. Parang may nag-handle nun. Hindi nila naisip na ako yung gumagamit ng account. So, shout out pala sa mga Salvatir dyan, guys. Hindi kasi, ang observation ko talaga, very low-key kayo. Like, I mean, starting from you na parang hindi rin kayo masyadong, I mean, I know you have also reasons while parang hindi kayo masyadong showy na bonggang-bonggang, magkaroon ng bonggang introduction. Di ba uso dati yung mga ganon? Binubonggang na introduction. Yan. So kayo, paano naging atake nyo na nagsisimula kayo? Nagkaroon ba ng sobrang mass acting or parang nag-start mo tayo sa maliliit na referrals? Okay. So, bale, yung nangyari sa namin, ang una niyan, nag-ano muna ako ng mga officers kasi kailangan ko talaga ng tulong. Kasi syempre, hindi ko naman kaya yan lahat. So, ang ginawa ko, nung hindi na ako busy ulit, naghanap na ako ng mga officers. Kaya nag-post ako. Tapos, meron namang mga nag-join. Pero, alam mo yun, nasa akin pa rin yung burden. Nasa akin pa rin talaga yung gawa. Kasi, ewan ko ba, parang parang sakit ko to eh. Kahit na parang may katulong ako, parang gusto ko, ako pa rin yung gumagawa. Ganyan. Ewan ko ba. Tapos, anong nangyari? So, ayun, nagplano kami, ganito, ganyan. Nag-send pa ako sa kanila ng mga to-do list, 'di ba? Arte. Okay. Nag-send pa ako ng mga to-do list. Ito guys, gagawin natin 'to ha. Tapos bale ang plano namin, next week magkakanda kami ng member search. Tapos nagtanong yung isa naming officer, sabi niya, "Bakit kailangan pang next week? Pwede naman ngayong week, pwede naman ngayong araw." Tapos sabi ko sa kanila, "Guys, kailangan planado lahat, kailangan planchado lahat para pag mag-conduct tayo ng member search sa next week, prepared tayo mentally." Mentally, bakit kailangan maging prepared mentally? Kasi sabi ko, kasi naman, makaka-encounter tayo ng mga taong iba't ibang ugali, ganyan. So, kailangan natin habaan yung pasensya natin. Sabi ko ganyan sa kanila. Hanggang sa, ayun, nagkanda kami ng member search. Tapos, ang pa lang nun ang unti pa lang ng mga nag-join nun Parang ang pinakang unang member namin ay si Reagan. Ayan, si Reagan ang pinakang unang member namin. Tapos, ayan, parang tatlo lang yung nag-join sa
first wave ng member search namin hanggang sa nagkaroon ulit ako ng exam. So, medyo na-busy ako. So, yung group chat namin, parang naging ghost town. Ang tahimik talaga. Oo, tapos hanggang sa, syempre, tapos na yung exam ko. So, babawi ako. Ganun, oo. So, bumawi ako, sabi ko, guys, gawa tayo ng video na ganito, ganyan, which is yung pinost na nga namin or second wave of member search namin, ganyan. So, doon, nung pinost namin yun, doon na sila nag-join kasi parang, alam mo yun, nabudol sila. Nabudol lang sila. Oo. And yung mga nag-join doon, parang 3 lang yung nag-commit para mag-join sa video na yun. So, kailangan, since ginawa namin siya para mag-engage, ganyan, para makilala na merong drama hood na nakatago, ganyan. So, ayun, nag-join na yung iba. And actually, natutuwa ako kasi some of them ay, alam mo yun, meron talagang experience when it comes to voice acting. And medyo nakaka-pressure kasi yung iba, mga pro na tapos nag-join pa sila. Kaya palagi ko yung sinasabi sa kanila na grateful ako sa kanila kasi kahit na parang, alam mo yun, sumakses na sila Parang, meron, ano na talaga, may experience na talaga sila, nagagawa nila yan sa real world and dito rin. So, natutuwa ako kasi sa dinami-rami ng mga labels or entertainment na hood, ganyan, napili nila yung Salvatir. Kaya, thank you so much, guys. And Kuya Ayun. Science nandyan, di ba? Oo. Andito siya. Oo, nakita ko nga yung inyong mga posting nitong mga nakaraan. Kaya, ayun, naging parang na-curious ako, ganyan. Eto, kasi sa history, charot, sa ang peak talaga ng entertainment dito around 2019, 2020, and as far as I know, 2021 meron pang kahit pa paano. And I don't know kung RRS lang ang nakakadama ng parang ng declining ng viewership ngayong era na ito, and parang nag-shift na talaga sa lahat sa ibang ibang klase na ng entertainment, ganyan. So, how do you make sure na parang makakasabay pa rin ng Salvatir sa nagbabagong landscape natin dito sa digital community? And ano yung naging pinaka malaking back nyo or backbone, rather, kung bakit tinuloy nyo pa rin yung hood in spite of ng mga nangyayaring declining nga po ng mga engagements, and pagiging busy na din ng bawat members. Ayan. So, sa amin naman, ano lang siya, siguro, kahit na, ayan nga, nagbabago-bago yung interest ng mga tao rito, pero as long as may mga taong passionate about voice acting, meron at meron yan. So, kailangan mo lang talagang parang mag-show, kailangan mong lumabas, kailangan mong ipakita na meron pa talagang mga ganitong hood, may mga ganitong drama hood na handa silang tanggapin kahit na parang yung nasa paligid nila ay napapag-iwanan sila, ganyan, parang iba yung way na tinatahak nila. Pero itong itong hood namin, itong family namin, gusto ko lang ipakita sa kanila na meron pang mga ganito na tatanggapin sila, and feel free to show their talents when it comes to voice acting, ganyan. Ayan. So, paano nga ba maging leader si Neraya? Konting tips naman sa mga gustong sumali. Paano ang kalakaran natin dyan? Actually, nung hindi naman kami strict sa sa audition namin, last member search namin. Pero kasi, dahil sa pagtitiwala ko sa kanila ng bonggang-bongga, parang medyo parang, ang tawag rito, meron kasing isang tao na parang gumamit siya ng, alam mo yun, gumamit siya ng ibang boses or
ano, para lang mag-join. So, siguro, kapag magkakandak ulit kami ng member search, siguro medyo magiging strict lang kami. Kasi hindi talaga ako naging strict. Hindi kami naging strict before. Kasi gusto ko lang na iparamdam sa kanila na welcome sila, ganito, ganyan. And ako naman, as an officer and member ng Salvatir, ayokong parang, alam mo yun, yung parang ayoko na makita nila ako na ahead sa kanila. And gusto ko lang ipakita na ah, kumbaga pantay-pantay kaming lahat. And siguro as someone na mag-guide lang sa kanila, ganyan. Ayoko rin Oo. na pressure sila. Yes. And eto naman sa mga projects ninyo, paano ayan nag-ano na, nag-usisa na paano ang release niyo? Like parang project based ba kayo or continuous kayo, ganyan? Nung una, yung unang activity namin, bale ang ginawa ko lang sa kanila, nag-ano kami ng mga, tawag rito, hinati ko sila sa kanya-kanya nilang grupo. So, ang nangyari nun, merong, kailangan nila gumawa ng script, kailangan nilang gumawa ng, tawag dito, kailangan nilang i-edit yung output nila. And sila rin yung magvo-voice acting. So, ganun yung unang project namin. And ang genre namin nun ay comedy. So, some of them, nahihirapan talaga sila sa script Ah, writing, sa editing, ganyan. So, ako, syempre, kailangan ko silang tulungan. Kailangan ko sila tulungan paggawa ng script. Kailangan ko sila tulungan sa paggawa ng template. So, ganon yung unang project namin. And sa mga susunod naman, yes, ay, ay, sa mga ilan susunod naman, bales, ang mangyayari siguro, ano lang siya, like, hindi siya yung, tawag dito, tuloy-tuloy. Kumbaga, kailangan talaga namin mag-prepare para sa isang project. Kasi, we value quality over quantity. Ayan. tama. Parang ano, na-pressure ako dun. Eto, kasi syempre parang nabanggit mo din sa akin na parang before ka mapunta sa DH, meron ka pang mga civilian MH, meron ka pang mga WH, ganyan. So, up to this date ba, you are still parang members of some of them? Or talaga nag-focus ka ngayon sa DH? Nag-focus ako ngayon sa ano, sa DH kasi and parang simula nung maging inactive yung, music hood namin and yung entertainment ay yung labels na, pinasukan ko dati. Bale ngayon, focus na lang talaga ako ngayon sa drama hood, ayan. Mm. Ikaw as an actor, parang ina-expect ko sa utak ko na you parang more on comedy performance ka. Tama ba? Or parang ay, may konting ano, pihit naman pagdating sa drama yung mga pino-perform mo? Oo naman, kahit na parang gusto ko yung mga romcom ganyan, open naman ako lagi sa mga ibang genre kasi dito rin ako mag-grow and siyempre kailangan mo talaga mag-step out of your comfort zone para sa gano'n, ma-inspire mo rin yung mga taong nasa paligid mo na kailangan pala hindi palagi na kung ano lang yung gusto mo, yun lang yung gagawin mo. So, kailangan mo rin talaga gawin yung mga bagay na inconvenient para sa'yo para mag-grow ka, ganyan. Mm. Sabi nila sa tunay na buhay, ang mas mahirap talaga maging komedyante kaysa sa pagiging actress. Dito naman sa digital community, masasabi mo ba na ibang-ibang approach ng pagiging comedy na dramatista sa pagiging dramatic actor? Well, siguro nasa ano na rin yun, nasa, tao na rin yun kung paano niya ipo-portray yung sarili niya. Kasi kapag, sa comedy na genre, sa pagdating sa dramatista, parang ano siya, eh, parang, more on scripted talaga siya. And kailangan mo i-picture out yung mga, tawag dito, yung mga bagay na, tawag dito, yung parang
kung ano yung perspective mo when it comes to comedy. So, yun ang isusulat mo. Pero, pagdating naman sa real world or sa totoong buhay, syempre, iba-iba naman tayo ng perspectives about sa bagay na yan. So, parang, komedya na yan sa inyo. Oo. So, eto, yung pagiging, yung comedy dramas, ganyan, it took you a couple of months din ba to, alam mo yun, ma-master or talagang, ano lang din talaga yan, tawag dito, biya-biyaya. Parang, kapag nagsusulat ako, naturally na lang siya nag-aano sa utak ko. Parang, pwede pala yung ganito. So, ayan, sulat ko yan, ganyan. Pero minsan, kailangan ko rin ng inspo para sa ganun, alam mo yun, hindi na pag-iiwanan yung comedy na Mm. isinusulat ko, ganyan. Oo, okay. So, sa kabila nitong mga ganap niyo dito sa RP, ganyan. How do you manage your personal life, no? At sino ka nga ba sa tunay na buhay? Ano ang pinagkakabalahan mo bukod rito? Kasi balita ko, you're also doing the same thing, no? Sa kabilang mundo. Yes. Sa real world, si Naraya is a BSA student na sobrang busy. Sobrang busy pero nakatambay dito sa RPW. Grabe din So, no? Ang atake lang dyan, nak, time management lang, nak. Pabayaan mo na lang kasi yung pag-aaral na yun. So, ayun. Siguro, kaya mas napamahal ako dito kasi ginagawa ko rin siya sa real world. I'm also a scriptwriter sa isang organization namin. So, And, ano itong org na ito? Tungkol saan ang purpose niya? sa ano lang to? Sa program namin. Okay. Sa program namin, scriptwriter ako. Pero, iba kasi yung ano dun eh. Iba yung pagsusulat dun eh. Kasi ang sinusulat namin dun, more on a script ng mga host kapag may event, ganyan. Ang sinusulat namin ay script for branch visit, ganyan. So, mga ganun lang. Hindi talaga siya yung like stories, ganyan. More on spills, ganyan. Ang sinusulat namin. And, sa real world, ang ginagawa ko rin ay isang part-time dubber. Ano na ginagawa mo? Ay, nakakahiya naman, wag na. Ano ba, ere ba ito ngayon? Nasa stream? Kasi, hindi ko alam if pwede siya i-disclose, pero, ang dinadub namin ngayon ay more on reels, ganyan. Ay, parang nabalitaan ko nga yan. Wala, nabalitaan mo? Kasi may offer din na ganyan sa amin. Kaso, parang busy ang version na yan. So Oo. reels ito. Oh. Oo. Okay. So, paano ang ang bigay nila per episode? I mean, yung bigay nila ng ng workload. Flexible ba? Ganyan. Oo, and kailangan mo talaga maglaan ng oras. So, medyo nahihirapan ako kasi, syempre, sorry? Kayo ba edit or boses lang, gano'n? Boses lang, pero, meron din sa aming meron din nag-e-edit sa amin. Pero ako, nasa dubbing lang talaga. So, paano yun? I mean, sa mga studio, syempre, parang sinasabayan nila yung naka-screen sa monitor. Ikaw, ganun din, sinasabayan mo yung screen or go ka lang sa script, gano'n. Bale, kasi sa amin, medyo strict sa amin eh. Kasi, kailangan mo talaga isabay yung pag-ano ng bibig mo dun sa bibig nung nasa video. And minsan, ang hirap talaga niya. Ang hirap talaga niya gawin. Kasi, minsan, yung binibigay nila na lines or yung script, ang haba ng lines. Tapos, bali 1 second lang ang ibibigay sa'yo, nak. So, ang hirap-hirap nun. So, kailangan ko pa i-adjust yung script, ganyan. O, di ba? Or? Ha?
hindi siya ina-adjust ng editor like parang 1x.5. Hindi eh. Okay. Yung Ikaw din ang ano, scriptwriter nito? Or binibigay naman sa'yo? hindi, binibigay sa amin. And kapag halimbawa meron akong kailangan baguhin, halimbawa masyadong mahaba yung line, so kailangan ko siya i-edit dun sa binigay nila na script. So, ayun, scriptwriter pa rin ang atake. Okay. So, ayun, nagda-dub ka pala. Feel ko inakasama kita sa GC noon. Like parang, ay, di nga lang kami nag-oo. Totoo? Or iba yun. Iba yung inano namin. Feeling ko iba. Ibang company siguro siya. Oo. Hindi mo ba Anyway, siya, hindi go, mo go. ba siya hindi mo ba siya like, nagustuhan, ganun? Alin? Yung Ano? dubbing. Yung dubbing na in-offer sa'yo, hindi mo ba siya nagustuhan? In-offer kasi siya around first week of April, which is may pasok pa kami and maduguan yung finals. So parang tinatanong ko muna kung, ayun nga, kung yung oras ay flexible. Kasi kung may deadline at tumapat sa mga linggong yun, baka hindi ko siya maano. So nagdalawang isip pa ako noon. And ayun nga, hindi ko din naasikaso nung tapos na ako mag-aral. Kaya ayun, wala sa isip ko. But gusto ko din sana kasi sayang din yon. Pero ayun, siguro pag may nag-offer na lang ulit. Actually, nandito ako para i-hire ka. Ano ba? Charot. Ayan sige, mag-chat ako. Charot. Hindi, magpapahinga tayo. Eto bang pagdadub na ito parang may malaki ang tsansa na parang ituloy-tuloy mo na sa mga stasyon, sa mga productions, lalo na't scriptwriter ka din. Sa ngayon, ano talaga, parang dito ko nakikita yung sarili ko eh. Ito yung bagay na enjoy ko. So, siguro sa mga susunod na taon, susunod na mga panahon, ganyan, siguro ipurso ko siya at iwanan na lang ang pagiging isang CP. Uy, ang layo ng tinalon mo From Diba? creatives to what Oo, was the result? Bakit gusto mo ng kaperahan? Magbilang ng mag-audit? ewan ko ba? Siguro kasi kaya lang naman ako nandito sa program na to kasi impluwensya ng mga taong may mga kaibigan ko dati. Hanggang sa, ayun, iniwan nila ako. Ay, Tapos, ayan na. Tapos, siguro, kung mapapatalsik man ako sa program na to, actually, comms talaga ang gusto ko. Mm. Pero wala kasing wala kasing program sa amin na comms. So, ayun, nag-BSA ako. Okay. So, kumbaga, itong ginagawa mong mga ganap-ganap na ito, it is part of also fulfilling the other half of you. Hindi, lang talaga, sa sarili ko lang talaga siya. And nung kinuwento ko nga to sa mama ko, bale, nagulat siya na parang, wow, ganito pala, gusto mo pala yung mga ganito, ganyan. Kasi growing up, siguro hindi nila nakita sa akin na, kumbaga, interesado sa ganitong bagay. Nakikita lang nila ako na sumasayaw, kumakanta, ganyan. Pero, growing up, hindi nila nakita na parang may enjoy ko siya. So, sa sarili ko lang talaga siya. Gusto ko siyang ginagawa. And natutuwa ako dahil natutuwa sila na nakikita nilang na-enjoy ko yung bagay na to. Okay. Kamusta maging kaibigan si Niraya, both worlds? Paano ka ba makitungo sa mga kaibigan mo? Depende. Minsan kasi, yung mga kaibigan na parang, alam mo yung kaibigan, pero medyo, parang hindi pa comfortable sa kanila. So, medyo, nonchalant ako, ganyan. Hindi ako masyadong maingay, pero kapag yung mga kaibigan ko ay comfortable ako sa kanila, dun ko na ilalabas yung
maingay ko, parang pagka-OA ko ganyan. Kasi minsan nga yung mga, nakakasama ko sa school parang ang akala nila, "Ang tahimik naman nito, ganito, ganyan. Magsalita ka naman." Pero hindi nila alam kapag yung mga taong ka-close ko talaga, comfortable ako sa mga tao na yun, do'n ko talaga naiilabas yung pagka-OA, yung pagkaingay ko, ganyan. And ako na siguro yung pinaka-OA na makikilala nila. Ako rin yung Oo. pinakatahimik. Ganyan ka din ba sa bahay? Sa bahay, maingay ako. Kahit na, kumbaga parang katahimikan ng paligid, bigla na lang akong kakanta, ganyan. Nakakainis. Okay. So, may pagka-random din, ano? Ano sinasabi ng mga Ano ba yung mga yan? Pwede bang paki-block niyang mga yan? Ito na, yung nire-reserve natin. Kamusta ang puso ni Neraya? Ha, wait lang. Inom lang ako. Ayan. Hindi talaga mawawala sa tanong natin yan. Anyways, at ang iniintay natin si Neraya, yan namin natin ng mga naiwang pa-shoutout. Ayan, wait lang, balikan natin sila. More K-drama for Salvatore. Yes, more. Ayan, hello kay Zian, kay Nicole, kay Hira, kay Zaizeriansha, if I'm right. Ayan, so kay Reagan, kay Sep, ayan, kay Naya, and ayun, sabi dito, I'm new here, just listening to you folks. Ayan, hello DJ Hobby. Ayan. Hope you like our episode for tonight. Wow, nag-English na doon. Ayan, so sabi dito, may pagkabaliw daw talaga siya. Ayan, nire-review na. Okay, I'm back. Ano nga ulit yung tanong? Para medyo nag-choppy ka dun eh. Oo. Feel ko nawawalan ako ng internet. Pero, ayan, ang tanong ko ay, ang saan puso natin ngayon? Figuratively. Ngayon, masaya ang puso ko. Pero, hindi in a romantic way with someone ha. Masaya ang puso ko dahil yung mga taong nakapaligid sa akin, very supportive talaga sila. And mahalagang bagay yun para sa akin. Kasi kapag, syempre, yung mga taong nasa paligid mo, natutulungan ka para mag-grow, syempre, magiging masaya ka naman talaga. So, masaya ang puso ko ngayon. Mm-mm. So, hindi ka pressure of finding someone romantic? No, hindi. Kasi nagfo-focus muna ako sa sarili ko ngayon. Kailangan ko muna ibigay yung pangailangan ng sarili ko bago ang iba. Charot! Pero may mga time ka ba na parang, 10 p.m. na, LY? Meron naman, siguro madalas, pero iniinom ko na lang ng tubig yan, Carol. Oo. Ayan, ito pa, may nag-text, ayan, nagtanong, ano ba, meron daw bang mga pwede dyan sa Salvatore? Sila lang makakasagot niyan eh. Kasi hindi ko alam yung mga nila. Mga buhay-buhay nila sa love. Oo. Ayan. Labas na ako sa love life niyang mga yan. Ayan na. Okay, papatanong sa atin. Binasa ko lang yon. Anyways, ito. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, ano yung isang lesson na lagi mong baon saan ka man dalhin ng panahon? Always humble yourself. Yun talaga. Kasi, the more na nagpapakumbaba ka, and alam mo yun, yung parang hindi ka nakikipagkompetensya sa mga tao nasa paligid mo. At ang kalaban mo lang ay sarili mo. Yun yung bagay na parang palagi kong tinatatakin sa utak ko na kailangan hindi ko tingnan yung mga taong nakakaangat sa akin na parang kalaban ko, ganyan.
and kailangan ko lang i-humble yung sarili ko dahil darating yung time na, alam mo yun, ikaw naman, panahon mo naman, ibibigay naman ni Lord sa'yo yung time mo para mag-shine, para mag-grow, ayan. So, always humble yourself. Yun yung palagi kong tinatatak sa utak. Wow, ayun, that was so fruitful wisdom. Ayan. Pero bago tayo magbalik at magkaroon ng break, ayan, shoutout din kay Zian Ishikiel Cadelace. Arte mong salita. Ayan, so magpapahinga muna kami. Walang kakalas Walang kakalas, guys. Magbabalik pa rin Kilala ko po. yung mga yan. Kilala ko yung mga yan pag umalis yan. Yan, lagot kayo. This is your attendance. Magbabalik po ang RK sa RRS. Wait, hindi muna ako mag-aano ngayon. Hindi muna ako magkakaroon ng usapan lansangan kasi mag-zero. Ayun, babalik kami, guys. Sir, may truck ng asfalto na tumawag sa Xinghua West Street. Emergency rescue, papuntay ng squad 1 and 2. Isang bayani Sa inyo nakatokay pag-apula. Tapos ang team namin sa search and rescue. na nag-aapoy ang ngangaring magligtas ng buhay Dalhin mo sa doktor. at isang marangal na doktora Kumusta siya? Nasuffocate siya. parehong may layunin sa puso. Songyan! Dali, umalis ka na dyan! Anong tungkulin ng bumbero sa bansa? Iligtas ang tao mula sa apoy at kapahamakan. Parehong nasaktan sa nakaraan. Nakita mo yung doktora? Kilala mo ba? Siya yung bagong transfer student natin. Ako si Mang Chin. Ako si Songyan. Ang saya dito sa inyo, Songyan! Kasali ka na sa pamilya namin. Ako si Songyan. Nangangako na alagaan ka habang buhay. Anong dahilan? Ba't naghiwalay kayo? Napakalaki ng agwat ng pamilya naming dalawa. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Tutol bang pamilya mo sa atin? Pinilit ka ba nilang sabihin yan? Walang pumilit sa akin. Huwag mo na akong tatawagan. Kung nabigo sa isang tao, hindi kailangan balikan. Huwag kang mamuhay sa nakaraan. Songyan! Kamusta ka naman? Ilang taon tayong hindi nakita. Pwede ba kita ma-invite magkape? Maraming nagyayaya sa aking magkape. Pumila ka, pwede. Ngayong Abril, sasabog ang kilig sa puso mo. Starring one of Chinese renowned leading lady Wang Churang and one of Chinese Big Four and most popular and influential actor Yang Yang. Nagkita kayong dalawa? Mahal mo pa rin ba siya? Ano pong emergency nila? Pinasok ng bahang kotse ko, hindi ko mabuksan ang pinto. Tulang! 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 Mapawi kaya ng init ng pag-ibig ang pusong nanlamig. Fireworks of My Heart. Simula ngayong April 13, 10:15 p.m. sa ABS-CBN sa All TV. Magandang gabi mga kaibigan. Kasabay ng pagpasok ng buwan ng Mayo sa Pilipinas, isa pang tradisyon ang muling nabubuhay, ang Flores de Mayo. Ito ay isang buwan ng pagdiriwang inaalay sa mahal na Birheng Maria. Araw-araw ay pumupunta at ang mga tao at inaalayan ng bulaklak ang mga deboto nito bilang simbolo ng pagmamahal at debosyon. Nagugat ang Flores de Mayo noong panahon ng kolonyalismo ng Espanya, kung saan pinalaganap ang debosyon kay Maria bilang bahagi ng Kristiyano at ina ng simbahan. Kalaunan naging bahagi ito ng kulturang Pilipino, pinaghalo ang pananampalataya at tradisyon. Ang pinakatampok sa pagdiriwang ay ang Santa Cruz, isang prosesyon na ginagawa sa huling araw ng Flores de Mayo. Dito, makikita ang mga sagala na kumakatawan sa mga tauhan sa kasaysayan ng paghahanap sa krus na banal ni na Reyna Elena at Prinsipe Constantino. Hindi lang ito simpleng parada, isa rin itong pagpapakita ng kasaysayan, pananampalataya at kagandahang Pilipino. Ngunit sa kasalukuyan, unti-unti ring nagbabago ang anyo ng Flores de Mayo. Sa ilang lugar, may pinagtutuntunan ito ng pansin bilang isang engrandeng selebrasyon, mailaw, puno ng musika at kompetisyon. Sa kabila nito, nananatili ang pinakapuso ng tradisyon, ang pananampalataya at pagsasakdal kay Maria ang ina ng Diyos.
Ngayong 2026, muling inaasahang dadagsa mga deboto sa mga simbahan upang makiisa sa Flores de Mayo sa gitna ng modernong panahon at mabilis sa pagbabago. Ang Flores de Maria o Flores de Mayo ay hindi lamang pag-aalay ng bulaklak. Ito ay paalala ng malalim na ugat ng pananampalataya ng kulturang Pilipino. Isang tradisyong patuloy mamumulaklak mula noon hanggang ngayon. At yan po ang Usapang Lansangan. Ako po si Carol. Tandaan, kaibigan, kaakibat ng K-alaman, ang paninindigan sa katotohanan para sa mabungang kinabukasan. And we're back mga kaibigan sa ating break. Ayan, break pero may salita na. Ayan, so welcome po dito sa Ricky Heroes RRS and kasama pa rin natin si Neraya. Ayan, ano? Hello! Alam mo ba, guys, Neraya, I don't usually have a commercial ng Pisto. So talagang kinailangan ko na talagang, alam yon, pumunta ng palikuran. Kasi kanina pa ako nagpipigil na, so I have to decide kung mag-area ako kasi ang talagang commercial ko, masasalita pa rin ako. So, ayun, kailangan ko mag-input pa. So, emergency talaga na ganyan na. May mga backups tayo. Ayan, so, eto na. Mas makikilala pa natin si Neraya dahil may mga 10 katanungan dito, no, sa ating fast break round. Ikaw ba nag-send na to? Oo. Ayan. Okay lang Akala ko yan. kasi hindi yun, pero sige. Kunwari na lang hindi ko alam. Kem. Babalik-balik ta rin ko na lang to. Pero ready ka na ba? Yes. Okay. Number 1. Drama o comedy? Holo, ang hirap naman. Kem. Yan na. Comedy. Okay. Main character or kontrabida? Curious ako dito. Main character. Pero minsan gusto ko magkontrabida eh. Pwede Kasi ba parang- sa'yo yung kontrabida turn magiging siya pala ang bida? Oo. Para magandang plot twist yun ah. Sulat nga ako mamaya. Kem. Yan na. Okay. Deep voice or soft voice? Soft voice. Ghosting or confrontation? May parang hindi niya alam yung mga tanong. Nakakainis, napaka mapagpanggap. Confrontation muna. And siguro, after ng confrontation, saka ko sila i-ghost. Okay. So you're not fan of parang kapag hindi mo ka-vibes yung tao, parang you will act as ganun, pero hindi naman pala yun yung nasa puso mo. Minsan parang pinapabayaan ko na lang sila talaga. Pero kapag kailangan mo talaga i-confront yung isang tao and para maging aware din sila, so kailangan mo sila i-confront. Okay. Plot twist or happy ending? Plot twist. Okay. Mahilig ka sa mga ganyan. Oo. Nilalaro ang mga utak ng mga tagapakinig. Ito, ad-libs or script? Script. You're not fan of ad-libs. Ako dyan ako lagi nakakaltukan ng director. Kahit sa teatro. Medyo siya eh. Siguro dahil parang mas mas involved ako sa mga script writing. So parang medyo nahihirapan ako mag-ad-libs, ganyan. Oo, lalo na mas naging fundament or foundation mo yung pag-script. So, ayun. Oo. May mga instances na parang pag nag-check ka na ng recordings,
hindi, may mga bagay na nabago, na hindi sunod sa script, hinayaan mo lang, gano'n. Oo, actually, yung last project namin, yung sa activity namin, ang daming ano, andito ba si Reagan? Ang daming adlibs ni Reagan. Nakakaloka. So, medyo na, medyo nahirapan ako pag-edit. So, syempre, nakapag-record na ako. So, nakapag-record ako, tapos siya, medyo late na siya nakapag-record. So, syempre, okay na yung recordings ko, tapos siya, ang dami niyang ad-libs. So, kailangan ko siya ayusin sa pag-edit para yung record ko, tumpak pa rin doon sa mga ad-libs niya. Oo. Pero Ganon. in fairness, mabilis ang bagsakan mo lang ng isang collab yan si Kai or si Regan. Talagang tapos, nakakaloka na. Oo. Kaya Ay, bet na bet ko yan si Reagan na yan. Yes! Kumusta naman yan? Kumusta naman yung anak ko na yan sa inyo? Napakabait niya ni Reagan. Napakabait po niyan. Very mahinhin. Keme. Talaga ba? Sa kabaliktaran. Maligalig yan si Reagan talaga, no? Oo. Yan, active yan lagi. Ito, Mm-mm. second chance or move on? Move on. Yes? Nag-react. Ano ba tayo? Pares ba tayo ng gusto ganun? Hindi ka fan ng, it is possible for us to have a second chance din naman. Pero hindi ka fan, parang right after nung kung ano man yun din nangyari, like parang mababalik sa norma yung lahat. Ganun na parang, okay, Mars-Marsan tayo, ganyan, right after what happened. Hindi ka fan ng ganun. Ewan ko, basta iwanan nyo na lang yan. So kumbaga, you are not, parang kapag nag-settle ka ng isang bagay, hindi mo na habol kung magkakaroon pa kayo ng close ties or connection. Basta maayos lang siya. Kinakausap ko naman, pero alam mo yun, parang iba na kasi yung dating sa akin kapag parang second chance na, parang pinaglalaroan na lang ako ganyan. So, move on na. Next na po, next. Retake ng retake or one take lang pero sablay. Ay, parang tinamaan na naman ako din niya. Retake ng retake. Kasi syempre, ang pangit naman kasi ang pangit naman mag-send na parang putyo-putyo lang yung gawa, ganyan. So, okay lang, adjust natin yung deadline na yan para maging okay ang inyong recordings. Oo. Parang kapag pag pinakikinggan mo, ikaw din ba yung klase ng na pag pinakikinggan mo, meron kang hinahanap na timpla, tapos kapag hindi ka pa tag dito, hindi ka pa parang satisfy ganun, merong alinlangan sa puso mo na i-edit na siya kasi gusto mo pa siyang i-record. Alam mo na may mas maganda pang doon. Oo. Minsan, kapag halimbawa nagbigay ako ng deadline tapos yung recordings nila parang, alam mo yun, medyo may kulang pa talaga. So, ina-adjust namin yung deadline. So, kapag na-adjust na namin yung deadline at ganun pa rin, doon na lang ako parang ini-edit ko na lang siya. Pero kapag may time pa talaga na i-edit and parang may kulang pa talaga sa emotion, parang nagtutunog na nagbabasa ng script. So, kailangan na i-retake talaga. Kasi, syempre, kailangan, 'di ba, maganda yung kalabasan. Pero minsan kapag kulang na sa time, edit na yan. Diyos ko. Oo, di ba? Pero, alam mo, Mm. ganyan din ako minsan, parang kulang na sa time, ganun. Pero parang gusto ko pa i-retake. Wala akong magagawa. Pikit mata ako mag-e-edit. Oo. Kasi, syempre, parang, halimbawa, meron kang pinarecord na ganito, ganyan. Gusto mo na habang nakikinig ka sa recordings nila, dun sa output na binigay nila, parang nanonood ka kahit boses lang yung naririnig mo, parang nakikita mo yung mga emosyon nila, yung mga mukha nila, kung paano nila ibato yung mga lines, parang nanonood ka lang. So, ganun yung parang hinahanap ko sa mga recordings nila. Parang hindi lang ako naririnig, hindi ko lang naririnig na meron silang script, ganyan. Gusto ko nakikita ko, na-imagine ko yung mga mukha nila sa pamamagitan ng pag-deliver nila ng lines, ganyan.
Okay. And lastly, spotlight or behind the scene? Behind the scenes. Ay, mahilig ka sa mga ganon. Mm. Gusto ko Parang, yung mga na, oo, ah, go. go. Hindi, parang gusto mo yung parang yung mga experience ng ano. Gusto mo laging ini-highlight kung paano yun siya nagawa, ganyan. Mm. Parang gusto kong makita yung mga nangyayari behind that scene. Parang gusto ko siya makita in a deeper way. Hindi lang yung kung ano yung nakikita ng mga tao or naririnig ng mga tao. Gusto ko malaman kung ano yung experience nila. And gusto ko malaman kung ano yung mga, kumbaga parang, yung mga, ano nila, mga experience nila para gawin yung mga works nila, ganyan. Masyadong, Alright. masyadong malalim na tao pala. Hindi, parang, alam mo ba yung parang feeling na ano, na Ano? parang gusto mo siyang, like, sa real production, gusto mo binibidyohan yung mga ano-ano, tapos right after ma-release ng ano, doon mo ipopost yung mga ano nyo, behind the scene. Oo. Kasi ano eh, kumbaga parang memories din yun, di ba? Parang nakita mo yung hard work nila, nakita mo kung paano nila gawin yung mga works nila na hindi nakikita ng ibang tao, ganyan. Oo, ayan. Hmm. So ito na, no? Sa nakalipas na 6 na taon, tradisyon na at naging misyon na ng ating programa na maging human diary ito, hindi lang ng mga nandito sa ere, kung hindi ng mga nasa comment section natin, mga nanonood at nakikinig. So dito sa diary round, no, imagine that you are talking to yourself a year, 10 years from now, ganyan. And may balak kang balikan nito, no, sa mga panahong iyon. Ano yung gusto mong marinig niya mula dito? Pero bago yan, syempre, kailangan ko muna umalis para makapag-usap kayo. Ha? Pwede pa ulit? Medyo nag-ano ko eh. Okay, imagine talking to yourself 10 years from now. Then yung video na ito, babalikan mo siya. Ano yung gusto mong marinig niya noon? Ayan, go. Gets? Okay. Dahil dyan, bababa muna ako Usap kayo dyan. Wait lang, ang tissue ko. Charot. Ayun. Grabe naman, meron pang paano. Wait, kailangan kong i-process lahat. Okay. Siguro, hindi mo may imagine yung sarili mo na na-enjoy yung bagay na to. Pero, at some point, nabibigyan ka niya ng comfort. And, nabibigyan ka niya ng happiness na hindi mo nakukuha sa ibang bagay. So, e-enjoy mo lang siya. Patuloy mong gawin kung ano yung tinitibok ng puso mo dahil sa bagay na to, mararanasan mo or mafe-feel mo na kumpleto ka talaga. So, ano man yung meron dyan or mararanasan mo pa, gawin mo lang siya na merong pagmamahal. Kasi kapag hindi mo ginagawa ang isang bagay na walang pagmamahal, magiging walang kwenta lang yan. So, keep doing what you love and gawin mo yung best mo sa lahat ng ginagawa mo. Dahil at some point, mabibigyan ka niya ng peace, mabibigyan ka niya ng happiness na hindi kayang ibigay ng kung sino man dito. So, keep doing what you love and huwag mawala yung passion sa puso mo dahil someday dadalhin ka niya sa malaking blessing sa buhay mo. So, ayun lang. Okay na. Andyan ka na ba? Okay na ako. Okay na. Nakakainis. Yan, babalikan yan 10 years from now.
Anyways, ayan. Anything to plug? Wala, may mga ganap ka ba lately sa Salvatore, syempre. Ayan, gusto ko lang batiin ng aking kaibigan na nandito. Andito ba siya? Si Naya. Nanonood siya na. Hi kay Naya, dahil sinamahan niya ako rito. Actually, gumagawa siya ng investment plan pero itinigil niya for me. Yes. So, nakakatuwa. Ano yan, napaka-supportive niyang tao. And, love na love ko yun si Naya. And also, Salvatore, guys, thank you so much sa inyo. Ay, talaga sinamahan niyo ako rito. Nawala yung kaba ko dahil sa inyo. And also, sa mga gustong mag-join sa Salvatore, ayan, hintay lang po kayo na member search kasi hindi pa po talaga kami open ngayon dahil gusto ko lang po muna mag-focus sa kanila ngayon and alam mo yun, para matulungan sila na mag-grow and walang maiwanan sa amin. And also, sa mga upcoming projects po ng Salvatore, sana if may time kayo, mabigyan niyo ng pansin. Award! Charot. Hindi naman namin kayo pinipilit. Pero if may time kayo and gusto nyo ma-entertain, gusto nyo paglaruan yung emosyon nyo, gusto nyo matawa, gusto nyo maiyak, gusto nyo magalit, pumunta lang po kayo sa account namin. Doon nyo makikita ang lahat ng kabaliwan ng Salvatore. Pero ayan, natutuwa talaga ako sa mga yan. And palagi ko sinasabi sa kanila na grateful talaga ako sa kanila dahil alam mo yun, nakikita ko sa kanila talaga yung trato bilang isang family. Hindi lang siya basta hood, pero nakikita ko yung care ng bawat isa sa isa't isa and nakikita ko kung gaano sila ka-supportive sa isa't isa and I am really really happy dahil alam mo yun, naging way ka para mabuo yung ganitong family and grateful ako sa mga yan kasi umiyak. Parang feeling ko ako ang bunot nito mamaya sa group chat. Oo. Pero ayun, natutuwa ako sa mga yan. And mahal na mahal ko kayo guys. Ayun lang naman. So sa mga nababalitaan ko, parang napapaisip tuloy ako. Charot. Charot. Wow. Tingnan natin kung may isang K-roll sa susunod na member search ang nasa comment section at nag-a-apply. Charot! Yes. Go lang. Okay lang. If may bumisita ka naman sa amin, K-roll. Ano? Paano bibisita? May GP, ganyan? Hindi. Parang, what if, sa susunod na project namin? Okay lang yan. Kasi, right after ng K-roll, ang pending Wow. tatlo. Kung dadagdag kayo, go lang. Yes. Okay, mamaya chat kita. Keme. Ito na yung training point ko para makapasok. Charot. Hindi. Pero ayun, pag-iisipan natin. Kasi, nung unang member search ko, I was about to join, pero nahihiya pa ako. Feel ko kasi parang, ang prestige. Lalo na nung yung nilabas nyo yung parang bumper nyo na may tumitilaok, ganyan. So, parang, mga ganitong bagay. Kaya nabudol talaga sila dyan. Ako naman, kinabahan, para kakong, hindi ka ako, bakit kaya rin makipagsabayan dito, mga bigatin, gano'n. Wala, alam mo, nung mga nakita ko sila, ng mga nag-comments, kinabahan talaga ako. Sabi ko, paano ko to paano ko sila interviewin? Kasi naman, alam mo, meron talaga sila experience, matagal na sila dito. So, paano naman kami? Paano ko to interviewin? Paano ko to So, medyo nakaka-pressure, pero nakakatuwa kasi, alam mo yun, sa dinami-rami, Salvatore ang nakita mo. Right naman, di ba? Pasabog din ng script kaya hindi natin may kakaila na malaki din ang porsyento niyan kung bakit naging successful yung parang nilabas niya lately, di ba? Totoo ba? Actually, lang yan. Bigla ko lang din siya naisip. O, di ba? Biglaan pa yun, guys. Hindi ko ina-expect na
may mga magjo-join dahil lang doon. Kasi alam mo yung para kaming nasa liblib na lugar ng RPW ganun. So hindi Oo. ako nag-expect ng kahit na ano. Mm. Tingnan mo naman ngayon, no, lahat ng mga pinagpaguran ninyo ay talagang nakilala, na-appreciate ng ating mga listeners sa digital community. That what makes Salvatir now is one of those tawag dito, mga tagapagtaguyod ng VA industry, no? Isa sa mga tagapagtaguyod dito sa digital community, di ba? Nakakaano naman, parang nape-pressure tuloy kami. Siguro ano na yun, sign na yun. Charot, na mag-update na kayo. Charot. Pero, ang dami pa kasi talagang, kasi pa lang kami isang buwan pa lang kami, so marami pa talaga kaming kakainin na bigas. And, kakainin na bigas? Kakainin mo yung bigas, kanin dapat. Sino pa So, marami pa kaming kakainin na kanin at ulam para lang, alam mo yun, para, sumakses ka, ganyan. So, Oo. ayun. And we would honor and happy na parang sa ganitong stage ng inyong pag-usbong ay naging part ng Rated K-Roll na i-share niyo sa amin yung inyong munting success, di ba? And palay Yes. natin sa susunod, no, kung sino man ang sa Salvatir may interview ko, di ba? Mababalita na powerhouse na rin ang Salvatir. Hello, naiiyak eh. Very very soft-hearted ang atake ko rito ngayon. So, ayun, thank you so much, Carol, kasi merong ganitong opportunity para, alam mo yun, masabi namin kung ano yung meron kami. So, thank you so much. Yes, and you're welcome about that. Parang after meron tayong negosasyon na magaganap. Pero yon, maraming salamat sa pag-accept ng invitation na ito, and sobrang inspiring na sobrang maganda siyang ground para sa mga gusto magsimula, no, ng isang bagay, and yung fighting spirit, no, na possess ninyo ay sana ay maging inspirasyon din, no, sa mga nakikinig sa atin kung ano man ang tinatahak nila sa buhay. Ayan. Yan. Yeah. At bago tayo magtapos dito sa ating programa, syempre gusto ko pong pasalamatan at hingi ng oportunidad na ito, no, sa inyo mga kaibigan na naghintay ng halos 7 buwan para magkaroon ulit ng new season ang Rated K-Roll. And natapat pa na summer edition siya. Also, ngayong buwan din, pinasisimulan na natin ang ating month-long celebration na 2 magkasandig na buwan, May at June, sa ating ika-6 na taon sa industriya dito sa RPW. Ang inyong magazine talk show turns na into 6 years. Ayan. So, maraming salamat po sa walang sawang suporta mula noon at hanggang ngayon. And syempre, gusto ko din i-highlight, no, yung success, no, ng partnership collaboration ng RPW Radio Station 99.3 and ng RK Digital para i-produce po itong season natin sa Rated K-Roll. Iba't ibang personalidad na naman na nakilala natin, iba't ibang storya na nakaka-inspire at nagdulot sa atin ng kaliwanagan sa mga bagay-bagay sa buhay-buhay. And we are happy to see you on another season, no? December? Hindi, pero syempre magkikita-kita tayo this coming June kasi 6th year anniversary na natin. Pero ang interviews, let's see if saan buwan siya matatapat at sana supportahan nyo pa rin po dito. Ayan. Sana rin ay magpatuloy din itong partnership natin with RPW Radio Station 99.3. So, may marerenew ba na kontrata, Papa Bol? Charot. Anyways, ayun mga kaibigan, maraming salamat sa pagsama sa gabing ito. No, balikan ang mga paborito mo eksena sa Rated K-Roll at iba pang digital contents sa ating YouTube channel. Ako pa rin po ang inyong kaibigan, my name is K-Roll. Hanggang sa susunod na edisyon ng nag-iisang magazine talk show sa RPW, ito ang Rated K-Roll 6 na taon. Non-stop pa rin ang
tutok dito sa Radyo Stasyon 99.9 kung saan dito ay masaya. Bye guys! Thank you, Naraya! Thank you so much.